Pagpalang araw po sa ating lahat, brothers and sisters. Bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin namin ang Diyos na siyang lumalang ng langit at lupa. Panginoon, kami po ay labis na nagpapasalamat dahil po sa napakadakilang biyaya po ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, na bagaman kami po ay miserable ng mga kasalanan na nararapat pong itapon sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno, subalit Panginoon, dahil po sa iyong napakadakilang pag-ibig at tabag sa amin, hindi mo po ipinagkait sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang siyang mamatay dun sa krus, salip na kami at magdanak ng kanyang mahalagang dugo. Kaya Panginoon, maraming salamat po dahil dito. Panginoon, ano ang aming isusukli sa lahat ng kabutihan sa amin. Nagdanais po kami na mamuhay ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya pakiusap po, pakisamahan at tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos upang malaman po namin kung paano dapat kami mamuhay bilang karapat-dapat na anak ng Diyos. Kaya pakiusap po, Panginoon, pakisamahan po kami sa oras na ito. Kaya mula po sa simula hanggang sa matapos, ay sa ilamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat po ng mga bagay. Ito po yung aming samad na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po magandang araw po sa ating lahat. Yung title po ng ating pag-aaralan ngayong araw, ang bautismo ni Jesus. Sa Biblia po, may dalawang seremonya po na iniutos ni Jesus na dapat sundin ng church hanggang sa kanyang ikalawang pagdating. Una po, ito po yung pagbabautismo at ang banal na komunyon. Nang ang 11 alagad po ni Jesus ay pumunta sa Galilea, doon po sa mundo kung saan itinakda ni Jesus, kung saan po sila kakatagpuin, nang makita ng mga alagad si Jesus, sinamba po nila si Jesus. At pagkatapos po, ibinigay sa kanila ni Jesus yung tatlong mahalagang bagay. Sa Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20, sabi po dito, kaya't sa paghayaw ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Yung tatlong bagay po, sabi po ni Jesus, gawin ninyong mga alagad. Pangalawa, bautismuhan nyo sila. Ang pangatlo, sabi diyan, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Una, kailangan maligtas. Pagkatapos, yung unang pagsunod na dapat sundin ng isang Kristiyano pagkatapos niya maligtas ay ang utos ng pagbabautismo. Pagkatapos, sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ito po yung Biblia. Ito po yung ating Christian life. Kaya, sinabi po ni Jesus, itong salitang ito, pagkatapos niya pong muling mabuhay, bago po siya umakyat sa langit. Ito po yung iniutos niya sa kanyang mga alagad. Ngayon, itong utos na ito ay iniutos din sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ibinigay po ni Jesus ang responsibilidad na ito sa lahat ng mga Kristiyano na naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na dapat mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya binigyan niya tayo ng halimbawa sa pamamagitan ng pagbabautismo niya mismo. Dito po sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 17, at mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magbautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumugod si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya'y sumang-ayon. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa ang katulad
katulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ko lubos na nalulugod. Diyan makikita niyo po dyan, sinabi ni Juan kay Jesus, sabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan. Pero ang sabi ni Jesus, sumagot siya, sabi niya, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ito ang narapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. Ginawa po ito ni Jesus upang matupad po ang katwiran ng Diyos. Si Jesus ay binautismuhan po ni Juan upang magsilbing halimbawa para po sa atin. Pinakita niya po ito upang ipakita sa atin na si Jesus, siya po yung aako ng ating mga kasalanan at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Maraming tao po ang nagkakaroon ng maling pagkaunawa patungkol po sa bautismo ni Jesus. May mga simbahan po na nagtuturo na ang bautismo ay ang paraan ng kaligtasan. Sinasabi nila na natanggap nila ang kaligtasan nang sila ay mabautismuhan sa tubig. Ngunit ang totoo po ay hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng bautismo. Nang mabautismuhan po si Jesus, ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos Ama, ay nagsabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. At ang banal na Espiritu po ay bumaba kay Jesus. Kaya ang bautismo ni Jesus ay mahalagang kaganapan na dapat po nating pahalagahan. Ang bautismo ay ang kalooban at pagmamahal ng Diyos para po sa sanlibutan. Ang bautismo ni Jesus ay nangangahulugan na si Jesus ay mamamatay para sa ating mga kasalanan upang mabuhay tayo mula po sa kamatayan. At muli siyang nabuhay pagkalipas po ng 3 araw. At dahil dito, ito ang katunayan nang mabuhay po si Jesus, ito po yung katunayan na ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo ni Jesus sa krus. Kaya sa pamamagitan po ng bautismo ni Jesus, nahayag sa atin ang kalooban ng Diyos. Lahat ng kasalanan ay dapat mapatawad sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkamuhay po ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus kay Juan, sabi niya, upang matupad ang buong katwiran. Upang matupad ang katwiran ng Diyos, kailangan si Jesus ay mamatay sa krus at muling mabuhay pagkalipas po ng 3 araw. Kaya dito po, dapat malaman ng mga tao na dapat munang makatanggap ng tunay na kaligtasan ng isang tao bago po siya magbautismo, mabautismuhan. Dito po sa Mateo chapter 28 verse 19, sabi diyan, kaya't sa paghain ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Una, sabi diyan, gawin ninyong mga alagad. Ibig sabihin kailangang maligtas ang isang tao. At pagkatapos, mabautismuhan. Maraming tao ang nagkakamali sa pagbabautismo nang hindi malinaw ang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Dapat malaman ng mga tao na kailangan muna nila may panganak muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos bago sila mabautismuhan. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, dapat may panganak ang isang tao. Sabi po sa 1 Pedro chapter 1 verse 23, pinanganak na kayo muli, hindi nang binhi nasisira, kundi nang walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nanatiling salita ng Diyos. Kaya upang may panganak ang isang Kristiyano, kailangan niya may panganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pagkatapos, bautismo. Kaya nga, bago sa church natin, bago idaos ang pagbabautismo, ay naghahanda tayo ng maiksing sermon patungkol sa bautismo para maging malinaw sa kanila ano ba ang kahulugan ng bautismo. Kaya dito, sa Biblia, may kita natin yung mga halimbawa ng mga tao na
natanggap muna nila yung kaligtasan bago po sila nagpabautismo. Halimbawa po si Pedro, pagkatapos po niya matanggap yung ipinangakong Espiritu Santo, matapang niya pong ipinangaral yung salita ng Diyos at dahil dito, 3,000 ang naligtas at marami pa. Sabi sa Gawa chapter 2 verse 41, kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Sabi diyan, tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan. Ibig sabihin na ipanganak sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pagkatapos sila po ay nabautismo. Dito po meron akong mga inihandang mga bersikulo na halimbawa ng mga taong nakatanggap ng tunay na kaligtasan at saka po sila nagpabautismo. Isa pa po sa Gawa chapter 18 verse 8, at si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon, kasama ang kanyang buong sambahayan, at marami sa mga taga-Korinto dahil sa paikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismo. Kaya makikita niyo po ito, yung tamang pagkakasunod-sunod. Maligtas muna at pagkatapos mabautismuhan. Kaya sa pamamagitan pa ng mga verses dito na inilagay ko po, makikita niyo sa script, maunawaan natin na kailangan muna maligtas yung isang tao bago po siya magpabautismo. Kung ang isang tao ay mabautismuhan nang hindi malinaw po sa kanya yung kanyang kaligtasan, ito po ay walang halaga. Gaya ng nalalaman po natin, ang bautismo, ito po yung pagpapahayag sa maraming tao na tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Isa pa pong halimbawa, yung mga Israelita, pagkatapos po nilang lumabas sa lupain ng Hito, sila po ay nabautismuhan, gaya po ng sinabi ni Pablo. Dito sa unang Korinto chapter 10 verse 1 hanggang 2, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. Bago po sila tumawid sa dagat na pula at mabautismuhan, ipinagdiwang po nila yung Passover lang doon po sa lupain ng Hito. Yung Passover lang po, ito po yung anino na si Jesus ay mamamatay sa doon sa krus. So ibig sabihin po, ipinagdiwang nila yung Pasko ng Kordero. At itong Pasko po ng Kordero, ito ang anino ng kaligtasan. At pagkatapos nilang makalabas po sa lupain ng Hito, sila po ay tumawid sa dagat na pula. Dito po sila nabautismuhan. Sinasabi po ng Biblia na sila ay nabautismuhan ni Moises sa ulap at sa dagat. Kaya maging po sa kanila, makikita natin na malinaw na pinagdiwang po nila muna yung Paskwa na ito yung imahe ni Jesucristo na siyang mamamatay dun sa krus at saka po nabautismuhan sila. Ito po ay binigyang din ni Apostol Pablo. Sinabi niya po na isinugo siya ng Diyos hindi upang magbautismo, kundi upang ipangaral po ang Ebanghelyo. Dahil yung Ebanghelyo, ito po yung paraan upang maligtas ang isang tao. Sabi po sa unang Korinto chapter 1 verse 17, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. Hindi sa pamagitan ng mahusay na pananalita upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Upang huwag mawalan ng kapangyarihan, sabi ni Apostol Pablo. Kaya kung yung bautismo ay paraan ng kaligtasan, sana hindi na namatay si Jesus. Kaya nga sabi ni Pablo, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Nawa na po. At isa pa po, ano ba yung tunay na kahulugan ng bautismo ayon po sa Biblia? Una, ito po yung bautismo, ito po yung, ang kahulugan po nito ay ito po yung patungo sa kamatayan at paglilibing na kasama ni Jesus. Dito po sa Roma chapter 6 verse 3 hanggang 4, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan, sabi ko ito, tungo sa kamatayan. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Sabi diyan, bautismo tungo po sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay,
sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ngayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Kaya dapat po natin maunawaan yung tunay na kahulugan po ng bautismo ayon po sa Biblia. Kaya nung tayo po ay nabautismoan, nilubog po tayo sa tubig. Ibig sabihin, yung luma nating pagkatao, namatay na po. Pagkatapos, nung tayo po ay muling umahon, ibig sabihin, sabi po dyan, sa verse na binasa natin, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. So ito po yung pag-ahon natin, ito po yung imahe ng resurrection ni Jesus Christ. So, nung umahon po tayo doon sa tubig, ibig sabihin muli po tayo nabuhay na kasama ni Jesus. Kaya ngayon, tayo po ay makakalakad sa panibagong buhay na kasama ni Jesus. Kaya nung binautismohan pa tayo, yung paglubog, ito po yung sabi dyan, kay Kristo Jesus ay nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan. So namatay na po yung dati nating pagkatao. Nung umahon pa tayo, ibig sabihin, bagong ako na. Ibig sabihin ng bagong ako, bagong ikaw, bagong pamumuhay, kasama si Kristo. Kaya sa Colossians chapter 2 verse 12, nang inilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ayon po sa Biblia, ang kahulugan ng bautismo na yung buo nating katawan ay kailangan pong ilubog sa tubig. Ibig sabihin, ang dating pamumuhay natin, namatay na. At gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung mga Israelita, sila po ay tumawid din po sa dagat na pula. Pagkatapos po nilang lumabas sa lupain ng Hito. Tapos po, nung tumawid na po sila sa dagat na pula, hindi na po sila maaaring bumalik pa doon po sa lupain ng Hito. Gaya nito, hindi na po natin maaaring balikan pa yung dati nating pamumuhay. Kasi tayo inilibing na kasama ni Kristo. At muling nabuhay upang mamuhay ayon po sa panibagong buhay na kasama si Jesus. Yung pag-ahon po sa tubig, ibig sabihin po, tayo po ay naging bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, isang bagong pagkatao, panibagong buhay, na dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawang kahulugan po ng bautismo, ito po yung paghiling ng malinis na budhi sa harapan po ng Diyos. So, ng Pedro chapter 3 verse 21, at ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Sabi diyan, bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi. Ang verse po na ito ay nagpapaliwanag na ang bautismo ay hindi nag-aalis ng kasalanan ng laman. Sa pamamagitan po ng bautismo, ang mga Kristiyano ay namatay na sa kasalanan. Pagkatapos, muli pong nabuhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Kaya, ang mga nabautismohang Kristiyano ay may maayos na pag-iisip na mabuhay ayon po sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Meron siyang maayos na pag-iisip na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos na may malinis na budhi. Kaya ang tunay na kahulugan ng bautismo ay ang mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa Diyos. Mabuhay para sa Diyos. Namatay na kasama ni Kristo doon sa krus. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, nagligtas sa akin at nagbigay ng kanyang buhay dahil sa akin. Kaya nga si Apostol Pablo, siya po ay namuhay ng may malinis na budhi sa harapan
ng Diyos. Kaya sabi niya na iniingatan ng pananampalataya na may malinis na budhi. Kaya tayo po bilang mga Kristiyano na naipanganak muli, sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kahit kung ang sino man ay na kay Kristo, siya bagong nilalang. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Sa Apostol Pablo, bago siya maligtas, siya po ay manguusig, kaaway ng Diyos. Pero pagkatapos siya pumaligtas, siya po ay naging bagong nilalang at namuhay ayon po sa kalooban ng Diyos. At dito po, sa Biblia, may kita natin yung tamang paraan po ng pagbabautismo. At si Jesus po mismo yung nagbigay sa atin at nagpakita sa atin. Sa Matthew chapter 3 verse 16, nang mabautismoan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sabi diyan, kaagad siyang umahon sa tubig. So, ibig sabihin, inilubog po siya sa tubig, tapos kaagad na iniyahon sa tubig. Ang salitang baptism po ay nagmula po sa salitang Grego na baptizo. Ang ibig sabihin, paglubog o paglilibing po. May mga ilang paraan ng bautismo na ginagawa po dito sa atin. Dito po sa maging sa Pilipinas ay maraming iba't ibang paraan yung ginagawa ng mga tao. Yung paglubog ng buong katawan sa tubig, pagwiwisik ng tubig sa ulo, at yung ginagawa sa mga bata. Yung pagbabautismo sa bata, sa sanggol. Pero gayon naman po, ayon po sa Biblia, ang totoo at hindi may tatanging uri ng bautismo ay ang paglubog po ng buong katawan sa tubig. Kaya dito sa Matthew chapter 3 verse 16, makikita natin kung paano ipinakita ni Jesus ang tamang paraan ng bautismo. Kaya ibig sabihin, nang umahon, ang buo niyang katawan ay inilubog sa tubig. Dito po sa Gawa chapter 8 verse 38-39, meron din po dito na yung eunuko na binautismohan po ni Felipe. Sabi diyan, iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig. At binautismohan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, sabi diyan, nang umahon sila sa tubig. So, inilubog ni Felipe itong eunuko, tapos umahon. At dito po, dapat maging malinaw sa atin kung ano po ba yung kahulugan ng pagbabautismo ni Juan. Bakit ba nagbabautismo si Juan na tagapagbautismo? Sa Matthew chapter 3 verse 2, sabi po, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ipinahayag po ni Juan na tagapagbautismo ang pagsisisi. Siya po ay isinugo ng Diyos para po ihanda yung mga puso ng mga Israelita tungo po sa Diyos. Kaya nga, si Juan, sabi sa Biblia, inihanda niya po yung daan ni Jesus. Sa Malakias, chapter 4, verse 5 hanggang 6, sabi po, narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa. Kung bakit isinugo ng Diyos si Juan na tagapagbautismo para po ihanda yung mga puso ng mga Israelita tungo po sa Diyos. Bago dumating ang Panginoong Jesus, bago po siya dumating, isinugo si John para po ihanda yung puso ng mga Israelita tungo sa pagsisi at nang kapag dumating na ang Panginoong Jesus ay manampalataya sila at maniwala kay Jesus. Kaya, ang mission po ni Juan na tagapagbautismo ay ihanda po ang daan ni Jesucristo sa pagparito po dito sa mundo. Ang layunin ng pagsugo ng Diyos kay Juan ay upang ipangaral ang Kristo. At may ganito din tayong layunin, ang ipangaral po ang Ebanghelyo. Kagaya po ni Juan,
tayo rin po ay may misyon, may layunin kung bakit po tayo niligtas ng Diyos. Kaya dapat pong maging malinaw sa atin yung ating purpose kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Kaya po ni Juan na tagapagbautismo, inihanda niya po yung puso ng mga Israelita sa pagsisi tungo sa Diyos. Kaya nga, magsisi at manampalataya. Si John, inihanda niya yung mga puso ng mga Israelita para magsisi. Pagkatapos, pag dumating na si Jesus, sila ay manampalataya. Kaya dito sa Marcos chapter 1, verse 2 hanggang 3, ayon sa nasusulat sa Isaias na propeta, narito, ipinadala ko ang aking sugo sa iyong unahan, na maghanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuloy ninyo ang kanyang mga landas. Sumisigaw siya. Sabi diyan, sumisigaw sa isa-ilang. Kaya tayo po, kailangan nating isigaw yung salita ng Panginoon. Bakit po? Bakit kailangan natin sumigaw? Ang mundo po ay napakaingay na. Napakaingay ng sanlibutan. At yung mga tao, dito po sila nakatuon sa sanlibutan. Kaya kailangan po natin ipagsigawan yung salita ng Diyos sa maraming tao. Kagaya po ni John, kailangan din natin gawin ng ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Si Juan po, na tagapagbautismo, isa po siyang ibinukod ng Diyos. Isa po siyang ibinukod ng Diyos para po ipangaral po yung salita ng Diyos. Yung kapalaran po ni Juan, yung pangalan niya po, ay ito po ay mula po sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, si John, hindi siya nagpakita ng anumang himala sa mga Israelita. Hindi sumisigaw lang po siya palagi sa mga tao na magsisi. Tapos yung patungkol din po kay Jesus. Upang manampalataya kay Jesus, alam niyo po, hindi na kailangan nating makakita pa ng maraming himala o kapabalaghan. Yung Biblia ay sapat na po upang maniwala tayo kay Jesus. Ngunit, upang manampalataya kay Jesus, lahat ng mga makasalanan ay dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan. Gayun pa man po, alam niyo po, yung mga Israelita, hindi po nila nagawang magsisi. Although, si Jesus nagpapakita sa kanila ng maraming kabalaghan, at si John, sinisigaw sa kanila yung tungo sa pagsisi. Ito mga Israelita to, matitigas po yung kanilang mga puso. Hindi po sila nagsisi. Sa Mateo chapter 12, verse 38 hanggang 40, pagkatapos, ilan sa mga eskriba at mga Fariseo ang nagwika sa kanya, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda mula sa iyo. Ngunit sumugod siya sa kanila, umahanap ng tanda ang isang masama at mapangalan niyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ni Propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, kung hindi naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa. Kaya ito po, ipinakita po yung may sila ng tanda kay Jesus. Yung liban sa tanda ni Propeta Jonas, di ba, gaya po ng nalaman natin, si Jonas po ay nasa ilalim po nasa loob po ng tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ibig sabihin, ito po yung imahe na si Jesus ay mamatay. At pagkatapos ng 3 araw, siya po ay muling mabubuhay. Yung mga Israelita po, nangihingi po sila ng tanda kay Jesus na magpatunay na kung siya nga ba ang Mesiyas. Maraming mga tanda ang ipinakita sa kanila na Jesus, ngunit sila po ay patuloy pa rin na humihingi ng tanda. Tanging isang paraan na lang ang natitira. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay mula sa libingan. Tayo po ay naniwala na si Jesus ay namatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan at muling nabuhay mula po sa kamatayan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Hindi natin kailangan ng mga tanda upang maniwala kay Jesus. Tanging sa pamamagitan ng salita o ng Biblia, sapat na po ito para manampalataya tayo kay Jesus. Kasi dyan po, yung pagbabautismo niya po, ito po ay pagbabautismo ng pagsisisi. Sa John chapter 1 verse 31, hindi ko siya nakilala dahil dito ay naparita ko na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Sinabi po ni Juan na hindi ko siya kilala. Dahil dito, ako'y naparito, dahil dito naparita ko na nagbabautismo sa tubig upang siya'y mahayag sa Israel. Kaya siya naparito upang magbautismo sa tubig. Ang bautismo ni Juan ay ang bautismo ng pagsisi. Dahil dito, ang mga tao ay dumarating sa pagsisi at handang manumbalik po sa Diyos. Sa Mateo chapter 3 verse 6, sila'y kanyang binautismohan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Nang si Juan ay nagbautismo sa Jordan, ang mga Fariseo, mga Saduseo ay pumaroon upang magbautismo. Ngunit sinabi po ni Juan sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa pulot na darating? Sabi po sa kanila, mamunga kayo ng nararapat na pagsisisi upang po ang tao ay makatanggap ng tunay na kaligtasan, kailangan niyang mamunga ng nararapat na pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagpapahayag ng kasalanan. Kung ang isang tao ay talagang nagpahayag ng kanyang kasalanan, dapat niya po itong talikuran. Ito po yung tunay na pagsisisi. Nagsisi, tapos hindi naman tatalikuran, tapos gagawin na naman, hindi po ito tunay na pagsisi. Sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 31, inyong iwaksi ang lahat ng inyong mga pagsawa. Sabi iwaksi, ibig sabihin ng iwaksi, alisin, tanggalin, iwanan. Ito po yung tunay na pagsisisi. Ito po yung tunay na pagsisisi sa kasalanan. Kung isang tao po ay talagang nagnanais na meron po siyang puso na nagsisi mula sa kanyang mga kasalanan, dapat niyang iwaksi itong mga kasalanan niya. Ibig sabihin na dapat nilang ihinto ang paggawa ng kasalanan. Dapat nilang ihinto. Ito po yung tunay na pagsisi. Kaya nga sinabi ni Propeta Isaiah sa mga Israelita sa Isaiah chapter 1 verse 16, tumigil kayo sa paggawa ng kasalanan. Tumigil kayo sa paggawa ng kasalanan. Dahil yung mga Israelita po, naghahandog sila ng napakaraming handog sa Panginoon, pupunta sila sa templo, tapos nananalangin sila. Pero sabi sa kanila ng Panginoon, kahit marami ang inyong panalangin, hindi ako nakikinig. Sapagkat ang inyong mga kamay, sabi ni Jesus, ay puno ng dugo. Kaya sabi sa kanila, maghugas kayo ng inyong mga kamay. Itigil ninyo yung paggawa ng kasalanan. Pupunta sila sa church, kagawa ng kasalanan, sa church, alam niyo, hindi po ito tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay ang paghinto at hindi na inuulit yung kasalanan. Kahit, alam niyo po, kahit na ipahayag nila ang kanilang kasalanan, kung paulit-ulit lang itong ginagawa, hindi ito tunay na pagsisisi. Kung sila ay may maayos na pag-iisip na magsisi, ipapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at tatalikuran ang mga kasalanang pag-uugali at babalik sa Diyos. Kaya maaari nating hatiin sa tatlong paraan ng pagsisisi. Una, pagpapahayag ng kasalanan, tapos paghiwalay sa kasalanan, tapos manumbalik sa Diyos. Ito po yung tunay na pagsisisi. Papahayag, ihinto ang kasalanan, tapos manumbalik sa Diyos. At ito, inihayag din po ni Juan na tagapagbautismo yung pagsisisi para po sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya upang makatanggap po ng tunay na kaligtasan sa isang tao, kailangan niya munang dumating sa pagsisisi. Kung walang pagsisisi, imposible pong maligtas ang isang tao. Sa Mark chapter 1 verse 4, si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ipinangaral po ni Juan sa mga Israelita ang tungkol sa bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran
ng mga kasalanan at binigyan sila ng kaalaman ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Binigyan po sila ng kaalaman ni Juan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ito yung dapat malaman ng mga tao, na ang kaligtasan po ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. At paano mapatawad ang kasalanan? Ito yung dapat mahalaga. Ito yung dapat malaman ng mga tao. Una, ang ibig sabihin ng kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan. Pagkatapos, paano mapapatawad yung mga kasalanan? Sabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon, hanggang saan po yung bisa ng dugong ito? Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 12, di ba? Minsan magpakailanman. Kaya, una, dapat malaman ng mga tao na ang kaligtasan ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya upang maligtas ang tao, kaya upang maligtas ang isang tao, kailangan mapatawad yung mga kasalanan niya. Paano mapatawad yung mga kasalanan niya? Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga dumanak yung dugo ni Jesus dun sa krus para mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At hanggang saan po yung bisa ng dugo ni Jesus? Magpakailanman. Diba? May pagkakasunod-sunod po. Kaya, binigyan po ni John the Baptist yung mga Israelita ng kaalaman patungkol po sa pagpapatawad ng kasalanan. Sa Lucas chapter 1 verse 76 hanggang 77, at ikaw, ito po si Juan, anak ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang bayan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. So dapat ito rin po yung ipaalam natin sa mga tao. Pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Sinasabi po ng Biblia na nagbigay ng kaalaman ng kaligtasan si Juan sa mga Israelita sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya, nalaman natin na ang kaligtasan ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan. At para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kinakailangan magkaroon ng tunay na pagsisisi ang mga tao. Kaya sa Bible Seminar, lalo sa 4th session, pinapangaral natin sa mga newcomer kung sino ba sila sa harapan ng Diyos. Sila ay miserableng mga kasalanan na nararapat lamang na mapunta sa impyerno. Kaya dapat silang magkaroon ng tunay na pagsisisi at magkaroon ng pagnanais na makatanggap ng kaligtasan. Sinasabi ng Biblia sa awit 34 verse 18, ng Panginoon ay malapit sa may pusong masak at iniligtas ang mga may bagbag na diwa. Kaya kailangan nilang magkaroon ng tapat at tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos. Pagkatapos po nito, si Juan yung naghanda ng mga puso ng mga Israelita. Pagkatapos po, si Jesus na darating, siya po yung mag-aalis ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga si John, inihanda na po yung daan ni Jesucristo. Dito po, sa John chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang ordeno ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. May mga tao po na isinugo kay John si John na taga-bautismo upang tanungin po siya kung sino nga ba siya? Siya ba ang Kristo? Subalit, nagpatotoo po si Juan, subalit sinabi po sa kanila ni Juan, hindi ako ang Kristo. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang sandalyas. Yung magkalag po ng sandalyas, ito po ay trabaho ng isang alipin. Pero sinabi ni John, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang sandalyas. Ibig sabihin, pinakilala niya yung kanyang sarili na mas mababa pa bilang alipin. So ito yung katangian na dapat meron tayo.
pakumbaba. Kaya nga, nung tinanong siya ng mga tao, ikaw ba ang Kristo? Sabi ni John, hindi ako ang Kristo. Diba? Maraming tao nagsasabi, ako ang Kristo. Diba? Sa mundo, maraming nagsasabi, sila daw yung tagapagligtas, sila yung Kristo. Si Juan mismo, na siyang naghanda ng daan kay Jesus, sinabi niya na hindi siya ang Kristo. Kasi, may Mesiyas na darating na siyang mag-aalis ng lahat ng kasalanan ng mga tao. Sabi, narito ang kordero ng Diyos. Nang sumunod po na araw, pagkatapos pong tanungin ng mga tao si John patungkol sa kanya, nangyari po ang eksenang ito. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan ng sanlibutan. Gustong linawin ni John sa mga Israelita, ito ang Kristo. Siya ang Diyos. Siya ang Kristo na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya si John, siya po yung nagpatotoo patungkol po kay Kristo. Ang ibig sabihin po ng narito, ang kordero ng Diyos, narito, tingnan nyo. Ang ibig sabihin po ng narito, tingnan nyo yung ginawa ni Jesus. Pagmasdan nyo si Jesus. Kaya ang ibig sabihin po ng narito ay maniwala sa ginawa ni Jesus sa krus. Ang tanging magagawa ng tao ay ang paniwalaan ng ginawa ni Jesus sa krus. Siya ay namatay at dumanak ang kanyang mahalagang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga sabi sa John, chapter 3, verse 14 hanggang 15, kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lumang tipan, nung ang mga Israelita po ay nagreklamo sa Diyos, nagsugo ang Diyos ng makamandag na ahas sa mga tao. Ang dami pong namatay sa kanila. Tinuklaw po sila. Sinabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng ahas na tanso at ilagay ito sa isang tikin. Ang sino mang matuklaw at tumingin ay mabubuhay. Sabi po ng Diyos kay Moises. Kaya nga, tinawag po ni Moses yung mga tao, yung mga natuklaw, para po sila ay gumaling. Kaya kung sila ay maniniwala, titingin, gagaling. Pero kung hindi titingin, hindi sila maniniwala, hindi po sila gagaling. Gayun din po. Sabi, narito ang kordero ng Diyos. Ang kailangan nilang gawin is tumingin lang. Ang kailangan lang natin gawin is manampalataya lang sa ginawa ni Jesus. Sa ginawa ni Jesus, sa pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Kaya nang tayo ay manampalataya, sabi, upang ang sino man ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan nang tayo po ay sumampalataya sa ginawa po ni Jesus. Kaya nga, nilinaw sa kanila ni Juan na hindi siya ang Kristo, kundi si Jesus na siyang darating. Si Jesus na siyang hatol sa lahat ng mga tao. Kaya dito, tanging si Jesus lamang po, Panginoon natin, ang siyang hatol po sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Dito sa Mateo chapter 3 verse 11, binabautismohan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit, dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas, kanyang babautismohan kayo sa Espiritu at sa apoy. Ibig sabihin po ng banal na Espiritu po, o ang Espiritu Santo, ay ang kaligtasan. At yung apoy naman po, ibig sabihin, paghuhukom. Si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Siya po ay may kapangyarihang hukuman ng lahat ng mga tao. Kaya kaya niyang magbigay ng buhay na walang hanggan
at walang hanggang kaparusahan. Kaya ang sabi ni Juan, binabautismo ko kayo sa pagsisisi. Sabi niya, ngunit ang masunod ko, sabi niya, kanyang babautismo kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ibig sabihin, siya may kakayahang magligtas at siya rin may kakayahang magparusa doon sa impyerno. Kaya nga po, sabi sa Mateo chapter 3 verse 12, nasa kamay niya ang kanyang kalaykay, dilinisin niya ang kanyang ikan, titipunin niya ang kanyang trigo sa kamari, subalit ang iba, susunugin niya sa apoy, hindi mamatay. Titipunin niya ang kanyang trigo sa kamari. Ano may trigo? Meron yung trigo, meron po itong laman sa loob, buhay. Pero yung iba, ano po, wala po itong laman. Ibig sabihin, yung may buhay na walang hanggan, sila po yung dadalhin ng Diyos sa langit. At yung walang buhay na walang hanggan, yung hindi napatawad yung kanilang mga kasalanan, sila po yung susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Kaya po, wala po sa bautismo ni Jesus, napag-aralan po natin yung mga maraming bagay. Kaya sana po naging malinaw sa atin yung patungkol po sa bautismo ni Jesus. Bitin ko po kung bakit po nagbautismo si Jesus sa Ilog Jordan kay John the Baptist para po pakita sa atin na siya po ay mamamatay at muling mabubuhay para po mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Hanggang dito na naman po at tayo po ay manalangin na. Dakila at mahabagin naming Amang Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-aralan po namin ang iyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging tapat po kami sa aming pamumuhay at magawa din po namin yung aming layunin gaya po ni John the Baptist na ipinapangaral ang Kristo. Nawa po Panginoon, maging gaya niya rin kami na ihanda ang mga puso ng mga tao para po manampalataya po sa inyo, Panginoon. Panginoon, napakarami pong tao hindi ligtas at sana po gamitin niyo po kami para po sa pagliligtas sa kanila, Panginoon. Panginoon, pakiusap po, samahan at tulungan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami na linisin namin ang aming pamumuhay para po magamit kami para po sa gawain ng Diyos. Panginoon, nawa po sa ikalawang pong pagdating ay makaharap po kami sa iyo ng walang anumang kahiyan, Panginoon. Kaya ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo.